At hindi ginawa yon ng kanilang mga Muslim na pinuno noong panahon ng Imperyong Ottoman. Ang sagot ay hindi. Hindi pinatawan ng buwis ng mga Muslim na pinuno ang mga simbahan noong panahon ng Imperyong Ottoman. Mabait sila sa mga Kristiyano at inalagaan pa ang ating mga banal na lugar. Muling itinayo ng mga autoridad ng Islam ang simbahan ng banal na sepulkro ng 3 beses. Wow! Totoo ba? Sa 400 taon, ang mga Ottomanong Turko na namuno sa banal na lupain mula 1,500 at 17 1,900 at 17 ay hindi nagbuwis sa mga simbahan. Sa pinakamagandang tingin, ito ay isang lubang mapalinlang na pahayan. Hindi direktang binuwisan ng mga Turko ang mga simbahan, pero direkta nilang binuwisan ang mga Kristiyano bilang kabayaran sa pribilehiyong mabuhay at sumamba sa mga simbahang iyon. Kung sisimulan mong pagandahin ang imahe ng Islam at sabihing matagal ng magkaibigan ng Islam at mga Kristiyano, BITC bitch, hahabulin talaga kita. Ngayon, tututukan natin si Tucker Carlson na nag-aakalang pwede siyang magkunwaring matagal na magkaibigan ang mga Kristiyano at Islamista sa harap ng kamera. At alam natin na itinutulak niya ang batas Sharia at alam din natin na pinalalaganap niya ang propaganda ng Russia. Pero wag na wag mong susubukang baguhin ang kasaysayan para sa iyong mga walang kamalay-malay na manonood. Hindi ko papayagan yan. Ganon din si Raymond Ibrahim na pinabulaanan lahat ng nakakatawang pahayag ni Tucker. Welcome sa Pushback. Ako si Eric K, ang host. Pindutin ang subscribe. Handa ka na? Hindi ginawa yon ng mga Muslim na pinuno noong panahon ng Imperyong Ottoman. Sige, kaya ang sagot ay hindi. Hindi binuwisan ng mga pinunong Muslim ang mga simbahan noong panahon ng Ottoman. Napakabait nila sa mga Kristiyano. Sa katunayan, inalagaan pa nila ang ating mga banal na lugar. Muling itinayo ng mga otoridad ng Islam ang simbahan ng banal na sepulkro ng 3 beses sa loob ng mga siglo. May batas sila na nagpoprotekta sa mga Kristiyanong peregrino, kaya walang nangahas manggulo sa kanila. 3 beses muling itinayo ng mga Turkong Ottoman, mga Muslim na namumuno sa banal na lupain, ang simbahan ng banal na sepulkro. Mas mabuting wag makinig sa kanya, kundi obserbahan lang ang kilos niya. Parang walang nangahas na manggulo kay. 3 beses muling itinayo ng mga Turkong Ottoman, mga Muslim na pinuno ng banal na lupain, ang simbahan ng banal na sepulkro. Ang katotohanan na nag-cruise lang siya ng mga braso niya, ng ganyan, ay ibig sabihin, nagdedepensa na siya. Bakit? Para nagtatanong lang naman siya ng inosenteng mga tanong. Kasi alam niya na may ginagawa siyang mali. 3 beses. Oo, minsan ay tuluyan itinayo ulit o malaking pagsasaayos. Minsan, nasunog at inayos nila ang bubong. Kung nakita mo ang simbahan ng banal na libingan, maisip mong mahirap talaga itong ayusin. Marami talaga. Nakarating na rin ako roon ilang beses. Kaya simulan natin sa simpleng katotohanan, posible nga iyon. Posibleng totoo nga ito. Ang problema dito, kinukuha mo yon ng walang konteksto ng tunay na nangyari sa pagitan ng mga Islamista at Kristiyano sa libu-libong taon. Hindi mo ipinapakita ang alinman doon. Ipinapakita mo lang ang isang maliit na halimbawa na maaring tama para patunayan na parang lahat ay magkaibigan. Hindi mo kailangang tumingin sa Europa para malaman na hindi dapat magkaibigan ang Islamista at Kristiyano. Sana nga. Sana pwedeng magkaibigan ng iba't ibang relihiyon, pero nagkakaproblema kapag may relihiyon na gustong sirain ang hindi naniniwala sa paniniwala nito. Kalimutan niyo na ako. Hindi ko na kailangang magpatuloy dito dahil narito si Raymond Abraham na alam lahat tungkol sa Islam. Tingnan natin ang sasabihin niya. Ang ganda ng logo mo, Raymond, by the way. Si Carlson na naman ang gumagawa ng kalokohan. Pagbibigay ng plataforma. Sino ang binibigyan niya ng plataforma, Raymond? Mga pro-Islamikong pahayag na taliwas sa realidad. Sa isang kamakailang episode, in-interview niya si J.D. Hall tungkol sa Kristiyanong Sionismo. Kahit walang kaugnayan ng Islam sa paksa, gaya ng Gate, isinama pa rin ang pro-Islam na pahayag sa usapan. Siyempre, dahil kung pupunahin mo ang mga Sionista, kasabay nito, imbes na gawing tungkol sa kung gaano kasama ang mga Sionista, parang pinapalakas mo rin ang mga Islamista dahil parang iisa lang ang dalawang bagay na yan. Ang anti-Zionist ng pahayag ay mula sa kilusang Islamista. Hindi pinatawan ng mga Ottoman ng buwis ang mga simbahan. Noong 400 taon ng pamumuno ng Ottoman sa lupang ipinangako sa ilalim ng millet system, hindi nila binuwisan ang mga simbahan. Nagsimula ang Israel. Wow! Totoo ba yun? Sa 400 taon ng pamumuno ng mga Turkong Ottoman sa banal na lupain, 1,517, 1,917, hindi sila naningil ng buwis sa mga simbahan. Bakit parang may kutob ako mabibigay siya sa atin ng totoong katotohanan? Mga guys, Boss, sa pinakamabuti, ito ay isang luphang mapanlinlang na pahayag.
Hindi binuwisan ng mga Turko ang mga simbahan, pero binuwisan nila direkta ang mga Kristiyano para sa karapatang mabuhay at sumamba doon. Huwag mo nang sabihin yan, Taker Carlson. Bakit mo gagawin? Huwag kang mag-alala, hindi namin bubuwisan ng simbahan nyo dahil nabuwisan na kayong lahat. At kung gusali lang ang gubuwisan, hindi namin kayo pahihirapan gaya ng kapag sinigurado namin bawat taong may kaugnayan sa ganitong kaisipan ng mga di naniniwala, kayong lahat ay bubuwisan. Iyan ang nakalimutan nila. Nakakatawa kasi, kahit ang mga Hudyo noon ay binuwisan sa ilalim ng jizya dahil sa paniniwala ng mga Islamista na dapat magbayad ang hindi naniniwala sa Islam. Ginagamit ito ng mga Islamista para matakpan ang kanilang kalokohan. Pag-uusapan pa natin ito sa susunod. Ang punto ay hindi dapat pag-usapan kung paano umalis ang Kristiyano at Hudyo sa Zionista dahil gusto ni Taker pagsamahin ang dalawa. Pareho silang nadusa sa ilalim ng Imperyong Ottoman. Hindi totoo na magkaibigan ang Kristiyano at Islamista. Ang Zionista ang nagdulot ng problema. Ang boring naman. Kung tumanggi ang mga Kristiyano na magbayad ng madalas ay malaki, kung hindi man nakakapinsa lang, buwis na jizya, ang kribyto na kailangang bayaran ng lahat ng nasakop na hindi Muslim sa kanilang mga pinunong Islamiko ayon sa Quran, 920. Hindi lang sila papatayin o gawing alipin, kundi pati simbahan nila ay gigibain o gagawing mosque, gaya na madalas nangyari. Kahit ganun at gaya ng inaasahan, nagpatuloy si Taker na tanungin si JB na palawakin pa ang paliwanag tungkol sa bahaging ito na kabutihang loob ng mga Muslim. Pagkatapos nito, mas lumala pa ang sitwasyon. Panuorin ninyo. Hindi ginawa ng mga pinunong Muslim yan noong panahon ng Ottoman, kaya hindi ang sagot. Hindi pinatawan ng buwis ng mga pinunong Muslim ang mga simbahan noong panahon ng Ottoman. Mabait sila sa mga Kristiyano at inalagaan pa ang ating mga banal na lugar. Muling itinayo ng mga autoridad ng Islam ang simbahan ng Sepulchre ng 3 beses sa loob ng mga siglo. Nakuha mo ba? Kaya na yon, hindi lang hindi binuwisan ng mga pinunong Muslim ang mga simbahan, kundi napakabait pa nila sa mga Kristiyano. Mahaba yan, JD. Ginawang gimi ang mga Kristiyano, inaaping nasasakupan na walang pantay na karapatan sa mga Muslim, pinapatay o inaalipin kapag di nagbabayad ng sobra-sobrang buwis at tributo at wala rin hustisya para sa kanila. Yan ang definisyon ng kabaitan. Kung tatanungin mo ang isang Islamist, mga kaibigan, Karaniwang, nag-aalsa ang mga mandurumog na Muslim laban sa kanila noon at ngayon. Ito ay paraan ng pagiging mabait sa mga Kristiyano. Heto ang isang nakakatuwang impormasyon. Noong panahon ng pamumuno ng mga Turkong Ottoman sa banal na lupain, sila ang kinatatakutang salot ng Kristiyanong Europa at itinuturing na pinakamasamang Muslim na mananakop. Hindi may ilarawan sa salita ang kalupitang ginawa nila sa libu-libong milyang Kristiyanong dupaing sinakop nila. sa totoo lang, yan ding sobrang bait na pag-iisip ang taglay ng mga Islamist sa pakikitungo nila sa mga babae. Sobrang bait namin. Gawin mo lang ang gusto namin at hindi ka namin papatayin dahil mabait kami. Bata, lalaki. Bata, lalaki. Walang tigil na pag-atake, masaker, pagkaalipin at panggagahasa. Ang sapilitang pagkuha ng malalakas na batang Kristiyano para sa pilitang ilipat sa Islam at gawing mga jihadi ang kilalang mga janissary at ang pagkuha ng batang Kristiyanong babae para ihagis sa mga harem ng Ottoman at gawing mga aliping sexual ay bahagi ng kasaysayan. Hindi pa kabilang dito ang sistematikong pagsira at paglapastalan sa libu-libong simbahan. Sa pamumuno ng Ottoman sa banal na lupain, minorya ang mga Kristiyano at napilitan silang magpasakop, magpalit ng relihiyon o mamatay. Kilala ang Ottoman sa pagpataw ng buwis sa mga pilgrim, biglaan pagsara o panliligalig sa mga simbahan at basta na lang paggawa ng gusto nila sa mga itinuturing nilang mga di mananampalataya. Kung gusto mo pa ng mas maraming impormasyon, tingnan mo ang alinman sa aking mga aklat, Sword and Scimitar o Defenders of the West. Maglaan muna tayo ng sandali para talagang i-promote si Raymond dahil syempre, hindi siya kailanman iimbitahan ni Tucker sa kanyang palabas. Kung gusto mo ng isang taong talagang may alam sa kanilang sinasabi, si Raymond Ibrahim ay talaga namang isa sa pinakamagaling, kung hindi man ang pinakamahusay, pagdating sa pag-unawa kung ano ang nangyari noon. Bakit nga ba ito napakahalaga? Dahil dito, mas maiintindihan natin ang kasalukuyang nangyayari. Kapag may pattern kang nakita, mas malinaw agad kaysa malito. Si Raymond ay mahusay sa pagbubuyag ng mga pattern na ito. Punong-puno ng daan-daang taon ng kalupitan ng mga Ottoman laban sa mga Kristiyano. At sa totoo lang, ganito talaga tratuhin ang mga Kristiyano. Ibig sabihin, hindi sila tinrato na maayos at ito ay dahil Kristiyano sila. Tingnan mo ang mga librong iyon para sa maraming dokumentasyon kung nagdududa ka sa akin. Pero sabi rin ni JD na, Sa totoo, inalagaan nila ang ating mga banal na lugar. Muling itinayo ng mga autoridad ng Islam ang simbahan. Sinasabi ko sa iyo, sa sandaling magsimula siyang magsalita, nagsisimula na akong antukin. Ayun. 3 beses sa magkakaibang siglo. Wala talaga akong alam sa sinasabi niya
Ang banal na sepulkro ay ilang beses nang inatake at nasira, kadalasan ng mga Muslim, ngunit walang Islamic na autoridad na muling nagtayo nito. Sa pinakamabuting lagay, Nakakatuwa talagang isipin kung bakit kailangan 3 beses pa muling itayo ang Imperyong Ottoman. Sabihin na lang nating nagawa nila ito. Kung sila may kontrol, sino pa ulit-ulit na sumisira? Hindi yan isang bagay na gustong sagutin ni JD. pinayagan nila ang mga Kristiyano na magbayan at muling itayo ito sa sarili nilang gastos. At kahit noon, dahil lamang Holy Sepulchre ay malaking pinagkukunan ng kita para sa mga autoridad na Muslim. Libu-libong mga pilgrim mula sa buong Europa ang kailangang magbayad ng malaking halaga para makapasok dito. Noong 1,000 siyam, pinayagan ni Egyptian Caliph Hakim bi Amr Allah ang mga Muslim sa Jerusalem na sirain ang Holy Sepulchre. Pagkalipas ng 40 taon, muling itinayo ito gamit ang pera at paggawa ng mga Kristiyano. Mas pinili ng sumunod na kalif na kumita mula sa pilgrimage. Ang ginawa lang niya ay payagan ng mga Kristiyano na muling itayo ito. Hindi siya tumulong sa kahit anong paraan. Sa kabila ng madalas na pag-atake ng mga Muslim na grupo sa Holy Sepulchre sa ilalim ng Ottoman, 1 beses lang itong kinailan ng seryoso muling itayo matapos masunog noong 1808. Bagaman opisyal na itinuturing na aksidente ang sunog dahil sa maling pagkakalagay ng kandila o lampara ng langis. Ito rin ang dahilan na sinisisi ng mga autoridad ng Ehipto sa kamakailang pagsunog ng maraming simbahan ng Coptic. Ang mga Kristiyano noong panahong yon, tulad ng mga Copt na yon, ay nagsabing mga lokal na Muslim ang nagsulog nito. Dayunpaman, ang tanging ginawa ng mga Ottoman tungkol sa sunog noong 1808 ay pahintulutan ang mga lokal na Kristiyano na muling itayo ito. Muli, gamit ang sarili nilang pera at paggawa, gamit ang pera at paggawa ng mga Kristiyano. At muli, para lang makinabang ang mga Ottoman dito sa pamamagitan ng bayad sa pagpasok ng mga peregrino. Sa madaling salita, walang kabutihang ipinakita ang mga Ottoman sa pagtrato sa mga Kristiyano sa loob man o labas ng banal na lupain. Kahit ang pagtanggal ng buwis na jizya noong 1,856 ay ibang usapan. Direktang bunga ito ng presyon mula sa Europa, lalo na mula sa mga Kristiyano. Dahil sa pag-uusig ng Ottoman sa mga Kristiyano, namagitan ng Ortodoksong Rusya at magsimula ang digmaang Crimean, 1853, 1856. Nagulat ka na hindi ginamit ni Tucker Carlson ang pagkakataon para ipalaganap ang propaganda ng Rusya, di ba? Siyempre, nagulat ka kasi bakit hindi? Pero kung gusto mong panuurin ang kabuuan ng komentaryong yon, panuurin mo si Raymond Ibrahim sa X at sa lahat ng platform na nandun siya dahil talagang alam niya ang sinasabi niya. Pero paalala lang, ganitong klase ng nilalaman na ang nakikita natin ngayon mula sa mga podcaster na ito. Sa hindi malamang dahilan, iniisip nila na pwede nilang ilagay ang mga tao sa kanilang platform na hindi lang nagsisinungaling, kundi lubos na mali ang pagkaunawa nila kahit parang mga eksperto sila. Lolokohin natin siya, Fred, para mahulog siya sa'yo. Alam kong naapektuhan na utak mo sa pagmamahal, pero hindi kami naloloko, Tucker. Salamat sa atensyon mo rito.